So yun, good day po mga ka-viewers. So mayroon tayong repair. So ito po ay medyo maliit lang naman, hindi naman kalakihan yung ating i-repair. Pero malaki itong malaking pakinabang ito sa yung rechargeable. So ito kasi mga ka-viewers ay charger doon sa rechargeable na Barena. Yung brand na Black & Decker, at yung charger ay may nakalagay din na Black & Decker. Kung nakita nyo, yan o. Black & Decker. So input niya ay 100 to 240 volt, 50-60 Hz, 24 watts. Output naman niya ay 12 volts, 1 ampere. So reklamo ng may-ari nito mga ka-viewers ay wala siyang power, hindi nagcha-charge, sa madaling salita. So ito pala ay na-open na, tingnan nyo. So inopen na siguro ng may-ari. Tingnan siguro na kung anong problema sa ilalim, at medyo nakakaintindi siguro ng konti yung may-ari. Pero baka wala siya nakita na problema, kaya sa atin dinala. So yan mayroon na dito, mayroon na siyang kasi ito ay walang screw, nakaklip lang ito So kaya siguro dito niya tinira. So ito yung ating mga kabers, ito yung ating i-repair. Ayan, subukan natin i-repair kung kakayanin natin. So ito, so bago pa pala tayo dito mag-start, so intro muna tayo mga ka-viewers. Yan, so ito na. Atin na itong i-open. At bago ko pala ito i-open, so siyempre atin muna ang iti-test para sigurado tayo dito. So ito yung aking maliit na extension wire. So ating ipa-plug, 'yon. So kung nakita nyo, ito yung kanyang wire. Yan ito yung dulo. So kukunan natin to ng mga bears. Yan, ito okay tong aking okay tong aking extension wire. Baka sabihin niyo na walang power. So ito, nakasalpak naman yung aking soldering lead. Gumagana ngayon. Umiilaw nga yan. Baka sabihin ng iba na hindi nakasalpak yung So try natin dito, atin lulusawin tong umusok-usok pa. Yan, so may power yung aking may power yung aking extension wire. Baka sabihin yung wala. So yan. So atin itong kukunan ng data, o kukunan natin ng voltahe. Magbo-voltage checking tayo mga ka-viewers. Totoo ba talaga siyang walang power? So ito yung aking tester. Wait lang, select natin sa DC. Yan. Nakaselect tayo sa DC mga kabers So yan ko lang ilagay para makita nyo kung may reading ba siya o wala. So ngayon lagyan natin ng ganyan natin Yan, para magkaroon ng contact, makikita nyo yung reading. Mawala kagad siya mga kabers. Kaya hindi ko masyado ginagamit tong tester na to. Namamatay kagad yung kanyang kanyang backlight. Kaya minsan ko lang ito ginagamit. Ang kadalasan kong ginagamit ay ito. Itong isa kong tester ito. Yan namatay na Kaya ito yung ginagamit ko kadalas talaga. Dahil hindi basta-basta namamatay yung kanyang backlight. Ito kasi namamatay yung backlight niya. Pero minsan naman ginagamit ko siya dahil siya accurate din ito. So yan. So natin uli. So ito yung punta mga kabis. Ito yung dulo. So ngayon itetest natin. Ito yung dulo. So itetest natin dito. Kunan natin ang voltahe kung mayroon siyang output. Dahil nga sabi ng may-ari ay hindi nag-charge. Ayan wala. Nag-0-0 lang yung walang reading. Ayan Kita nyo ba? Wala siyang reading mga ka-viewers. Ayan wala talaga. Wala siyang 12 volts. Kaya yan po ang ating tingnan kung ano ba talaga yung problema dyan sa ilalim. So ngayon dahil nakita natin na wala talagang reading, so atin na itong tatanggalin at i-open natin mga ka-viewers. So sa pag-open natin dito, kung sakaling kayo ay mag-open ng ganito, huwag kayong basta-basta hahawak dyan mga ka-viewers ito na pala, malapit, madali lang pala matuklap. Ito, huwag kayo basta-basta hawak sa yung katulad ng kapasitor na yan. Huwag nyo basta-basta hawakan yung sa primary na kapasitor. May nakalagay na 10 10 microfarad. Saan na yun? Nawala mga ka-viewers. Saan na yun?
Ayan o. 10 microfarad at 400 volts dahil masakit din yan. Pag yan po inahawakan nyo, tulad na pag ito ay sira yung secondary. So ibig sabihin hindi nakalabas yung voltage sa primary. Yung kuryente na nandito lang sa kapasitor na to. Yan. So 220 or hanggang 300 ang nakakapasok dito. So masakit din yan pag yan po ay nahawakan nyo. Ito, you know? Ito, nahawakan nyo dyan. Or dito sa ilalim, atin siyang baklasin. Ano natin dito, ito. Yan. Tapos yung may butas, ano natin yan. Yan, ganoon natin. Yun. So wag nyo basta-bastang hawakan dyan. So ito na ito na yung board nya, mga ka-viewers. So wag nyo basta-bastang hawakan. Kung pwede, i-short nyo muna. Yan yung may nakalagay na 400 volts. Bali dalawa ata yan eh. Yan. So ito yung kanyang yan may kuryente talaga siya. Ano? Di ba? Nakita niyo nag-spark? Yan. So nag-spark siya. So yun ang technique diyan. Wag lang kayong magtaka pag nag-spark, normal yun. Dahil sino-short natin. Di ba? Yun. So ginaganon ko siya para hindi ako makuryente. Pag nahawakan ko kasi yung dalawa na yan, yan line 1 at saka line 2 or positive negative. Ito kasi mga ganitong kapasitor. Ito yung tinatawag na electrolytic kapasitor. So ibig sabihin ng electrolytic, mayroon siyang polarity. Tulad nito, may nakalagay na negative. Napalong pa din yung ko kagwang talaga. Napalong din yung aking tanggalin ko muna yung charger. Napalong siya So pailawin ko muna ng kabisa. Yan, para kitang-kita. Ayan yun ang kalagay na ito, parang may minus. Yan po ay negative. Ito namang purong itim sa kabila, ito ang positive. So ito yung linya niya. Bali ito yung positive, ito yung negative. So pag ito ay nahawakan nyo, ito wala na siya kaya ni-spark ko na Huwag nyo basta-basta hawakan dito. Pag tulad dito na walang output dahil katulad dito, hindi nakalabas yung voltahe. So nag-stuck dito sa kapasitor na to. Ibig sabihin, may kuryente dito na 200 volts or 220 volts. Minsan naabot ng 300 So, kaya wag nyo basta-basta hawakan yan. Dahil ako, ilang beses na akong nakuryente niyan. Lalo pa nung baguhan pa ako sa pagre-repair ng ganito. Siyempre, bigla kong hinawakan na yun. Nangingisay ako. Masakit din So, kaya ang gagawin nyo, iganon nyo. Wag kayong magtaka kung mag-spark yan. Normal lang yan. Mas maganda yun na pinapaspark nyo para hindi kayo kukuryente dyan. Yan, hindi kayo masyak. So ito na mga kabers, dahil ito ay ating tawag dyan, ating na tanggal doon sa kanyang pinakaano. So hagilapin natin, ano bang una natin dapat gawin? Dahil nag-spark ito, ibig sabihin, may kuryente na nakapasok dito sa primary. Saan ba dito ang primary? Ito mga kabers ito dito banda, neutral at saka live. Yung dalawang linya niyan, yan po yung ating neutral at saka live. So sa dalawang yan, 220 yan. So papasok yan dito. Kita nyo yan Itong itim na to, itong itim na to, itong may apat na paa, ito yung paa niya. Dito nag-iin yan. Tapos yung isang linya, dito naman sa kabila, dumadaan ng fuse yan dito. So ito yung linya natin, yung line 1. Tapos dumiretso dito sa fuse, yung fuse na yan Yan, diyan dumiretso sa glass fuse na yan. So, at dito naman yan lumalabas. Yung isang paa, papunta sa isang paa ng ating, tawag nito ay bridge type diode. Yan. So, easy input, easy. Mga easy input yan, all alternating current. Yung isang paa dito naman, di ba? So, itong output niya ay nagiging DC na yan mga kabis. Yung dalawa na yan, itong isa. So, tingnan natin dito kung saan ang positive. So, itong paa itong purpurong itim ng kapasitor, nandyan din yung paa, yan yan tingnan niyo po, yan Saan yung dyan, yung paa niya, yan po yung positive ng ating kapasitor. Yan ito yung paa niyang, diba yung itong paa ng diode na to? Dito nakakunik yung paa ng, ito isang kapasitor na to. Ito. Yan, dyan yung dumiretso. Tapos, yung isang paa naman, negative ito. Yan tingnan niyo itong isang kapasitor, dito yung nakalagay yung kanyang, ito yung parang may minus. Tingnan niyo yung paa na yan, ito yung paa niya. So, ibig sabihin, dahil ito yung paa, papunta ito sa paa ng ating
rectifier, yan po ang ating negative. At meron namang naka-indicate dyan. Pakita ko sa inyo. Yan, kung kita ba? Yan o. Hindi lang masyadong klaro mga ka-viewers. Hindi masyadong kita. Yan o. O yan o. May nakalagay na negative at positive. Yan o. Hindi lang siya masyadong kita eh. Yun. Yun o. Negative at saka plus or positive. Yan. Ibig sabihin yan, ito yung positive, ito yung negative. So kung mahirapan kayong i-trace yung saan ang negative dito, siyempre, tinan nyo sa kapasitor. So itong paan ng kapasitor na yan, ito yun po yun ang ating, yan, dito yung numeritso. Ibig sabihin, ito yung ating negative. Yung purong, sa kabila, yung purong itim. So ito naman yung ating, ito positive. Itong linya nito, dito yan numeritso eh. Yan o, mahirap pagpaliwanag mga ka-viewers. Sinsya na. So dito yan, dumadaan ng resistor. Yung mga resistor na yan, dumadaan dyan. At isang electrolytic capacitor dito dumadaan sa kabilang paa. Yan po yan mga ka-viewers. So dito dumadaan mga ka-viewers sa isang paa na yan. Yan. Tapos, ayun. So dahil sa pag-ano ko mga ka-viewers, nakakita ko, hinahagilap ko. Ito ang problema nito. So yun na, na-explain ko na sa inyo kung saan dumadaan yan. At dito yan numeritso din sa yung nakakuha na harvest dito na 220 or 300 volts, yan. Dito yan dumiretso sa dalawang paa ng ating itong chopper transformer na to. So mag-i-in siya dito. Tapos itong ano na yan, ito yung IC na yan, yung regulator na yan. Dito din yung nakakunik mga ka-viewers, yan. So yung output naman ng ating chopper transformer, ito na. Yung output niya, mag-out siya ng 12 volts dito. Ito yung dalawang paa na yan. Yan. So yung dalawang paa na yan, yan po yung yung output ng ating chopper transformer. Itong transformer ito po yung chopper transformer. So ito po yung kanyang output, yung dalawang paa na yan. Yan. So paglabas naman diyan, dumadaan din yan ng itong kapasitor na to. Ito yung sa secondary na kapasitor. So yung kapasitor na yan, minsan ginagamit nila dyan ay 1000 microfarad or mahigit pa. At minsan ay 25 to 35 volts yung nilalagay. Hindi ko kasi makita dito eh kung ilang voltahe ito, pero minsan ginagamit ito ay 25 or 35. Few moments later. Yan o. Kung ilang volts yung ginagamit na dito mga ka-viewers, ang kapasitor parang 25 bata eh. Hindi siya makita mga ka-viewers kung ilang volts yung nakalagay dito. Hindi masyadong ano eh. Yan. Ayun, 16 volts lang pala eh. Yan o. Yan na, yan na, 16 volts lang pala yung kapasitor. So yan ang problema. Dahil ito ay 12 volts, dapat sana ay tawag dyan, dapat sana ay nasa mga 25 volts yung nilagay nila na kapasitor. Yan o, 16 lang nilagay nila. Yan. O, 16 lang. Yan ko basta nag-design nito. So sa kanila din yun. For tingin ko dapat sana ay nilagay na dito ay 25 volts. So hindi naman tayo nangingialam dahil sila mga engineer naman nag-design diyan. Pero para sa akin as a technician, dapat sana mataas yung nilagay dito dahil 12 volts to eh. Hindi naman pwede maiksi lang kasi yung ano eh, yung nilagay nila na allowance. Dahil pag 12 volts, pag minsan ay tataas yan konti. O kung masisira yung regulator, salo na pag sira yung regulator, tataas yan konti na, kung masisira, masibak ito ano na to. Masisibak ito. Yan. Kaya mas maganda ilagyan ng 25 volts. Sa mga power supply, kadalasan makikita natin doon ay yung ginagamit na kapasitor ay 25 volts talaga to 35 volts. Yan. Para hindi ba basta-basta aabutin ng ito katulad ito ay 16 volts lang. Medyo alanganin. Pero sa kanila na yan. Pindi na sa engineer ng design. So ito mga kabers, pasensya na. Nataasan ko yung pagka-explain. So ito, wala tayong nakita na sunog, di ba? So wala tayong nakita na sunog, di naman sunog ito. Yan o, walang nasusunog. So tingnan natin, di natin pag hinalaan itong fuse dahil yun nga, mayroon siyang voltahe. Nung ini-spark ko siya,
nagkaroon siya ng spark. So para sigurado, ipakita ko sa inyo ang pagtitest dyan na buo yung kanyang kapasitor, fuse, yung glass fuse niyan. Yan, pinakita ko sa inyo. Dapat magbabaser yan. Yan. So una natin ititest, ito talagang pinaka fuse niya. At natin na kung mababaser ito, gold ito. O yan, nagbabaser. Tingnan ko ulit yung dalawang paa. O di ba? Magbabaser, ibig sabihin walang problema yung fuse. So nakita naman natin kanina na nag-spark yung pinapa-spark ko dito. Sinasort ko itong dalawang paa na to ay nag-spark siya. Ibig sabihin may voltage talaga na nakapasok dito. Wala lang siyang output. So meron akong nakita dito mga ka-viewers. Yan, itong sira na ganito ay kailangan lang nito ay matalas yung mata mo, matalas yung paningin mo para makita mo yung kanyang problema. Ito, kita nyo ba yan, oh? Ayan, oh, di ba, oh? Loose, ano yan, cold solder yan, or loose contact, nag-loose contact na yan, wala nang soldering lead, oh. O, di ba? Na, oh, may butas-butas na, oh. Pati sa kabila, yan, oh. O, di ba, oh? Oh, kita, yan, oh. Kita yung, ano, yan, oh, kita yung butas. Pag igalaw-galaw mo ito, ayun. O, yan, oh. O, nagalaw-galaw siya, mga kaberso. Ano? So, baka yan ang dahilan na nawalan siya ng output. So, yan po ang ating susoldahin. Atin yang isusolda natin yan ulit yung dalawang linya, yung output na yan, yung dalawang output na yan, yan. Dalawang output na yan. So, atin yang isolda. Yan. Dahil dito yung nadaan eh. Dadaan yan dito, lalabas din yan dito. So, kung nakita nyo ito, may dawang hindi pala, mali. Mag-in pala din dito. Mali, pasensya na, mali yung explanation ko. Galing pala dito yung 220, mag-in yan dito. So itong you know, yung dalawa na yan na nawala ng contact, you know, cold solder, yan po yung ating input. Noy pa noy, kumpra pa lang ligo noy. Si. So ito. Yan, oh. So yan mga viewers, nakita natin na yan, yung pinaka-input ng ating chopper transformer naglulos contact, yan, o. Yan, o, may butas na, o. Ayan, o, may butas na. So ito naman yung pinaka-output na dalawa. Yung dalawang paa na yan, at saka ito. Yan, dalawang paa na yan. At may may nakalagay na ito. Ano yan, diode yan siya. Diode yan. Yan. So protection din yan dito sa kanyang board. So dito yan nag-out sa isang itong pinaka electrolytic capacitor na to. At ito naman yung kanyang dalawang wire. Ito yung positive, ito naman yung negative. Yan, yun yung negative. Yan, yung negative. So yan. Yung tinuturo ko sa inyo na nag-lose contact, yan, yung dalawang linya na yan. Yan, may butas. At yun yung susoldahin. Kuha muna ako ng soldering iron para makita natin. At soldering lead. Yan, susoldahin natin yung dalawa na yan. So kailangan nandito talaga mga kabers ay talas ng paningin. Pagkatulad dito na walang sunog, wala namang pumuputok, walang pumutok na pyesa. So tingnan nyo unang isolda yung mga contact, lalo na yung chopper transformer na yan. Or minsan yun kasi yung problema eh, naglo-lose contact, nagko-cold solder, oh, may butas na. So atin siyang hihinangin. So kunting ingat lang sa paghinang, dahil pag nagkamali ka sa paghinang dyan, nasama yung hindi dapat na isama, baka masasira yung board mga viewers. Yan, yun. So okay na yan, nahinang na. Dito naman tayo sa kabila. Itong isa, yun. Yan, hinangin din natin dahil loose contact yan eh. Yun. Ito lang iyan ng maigi. Yun. Ako po. Yan, pwede na yan mga ka-viewers. Mayroon ng contact. So try natin yung sa uli dito. So po. Tingnan niyo po kung wala bang nagsushort dyan na mga contact na isama nyo, kasi pag mayroon mag-spark yan at baka puputok pa yung circuit. So dahil wala naman, so ito na sa uli.
ito ay tinuturo ko. So yung video na to ay para lang po sa ano mga kabers, para sa mga baguhan, sa mga nag-start pa lang mag-repair. Ayan, kaya isinisir ko ito dahil mas madami kasing gumagamit ng mga charger ngayon. Lalo na mga ganito na mga rechargeable sa bahay. So madaming gumagamit. So ano ko na ito, mamaya ko na ito lagyan ito ng glue or ano, lagyan ko ito ng glue stick para pag nailak yan hindi na matatanggal. So for the meantime, mamaya ko na lagyan yan. Pakita ko muna kung mayroon na ba itong ano, output. Yan. So i-plug natin siya mga ka-viewers dito sa ating outlet. Tagalan ko muna itong ano, soldering iron. Yan. Pati siyang i-plug. Ayan o. Ngayon, dahil na-i-plug natin to, kunin natin ang output. Kung mayroon na ba itong 12 volts. Sana ay mayroon na itong 12 volts mga ka-viewers at na-repair na natin para magamit na ito ng may-ari. Yun. So, yun yung aking tester. Nakaset sa DC. Tingnan natin para makita nyo. Yun. So, ngayon, ito sa gitna at saka sa gilid. O, ayun o. Ayun na. Mayroon na mga kabers. Mayroon na 14 volts. O, diba? 14 volts yung output ng ating, yan o, charger. Ayun o, 14 volts. So, kanina, diba? Wala yan kanina. Ngayon, mayroon na o. O, diba? Mayroon na 14. So, ibig sabihin, good na. Diba? So, itry kong isalpak doon sa aking ano, para makita nyo. Ito sa aking ginagamit na Bluetooth speaker na 12 volts. Ito. Ito lang, pakita ko sa inyo. Yan o. Yan. So, salpak natin dito. O, pakita ko sa inyo yung ano, baka sabihin nyo na hindi dyan galing yung ginagamit ko na ano. O, yan o. O, galing yan dyan ha. O, yun. Pinakita ko lang sa inyo para walang masasabi yung iba. Baka sabihin na nangadaya tayo. So, ito. Yun o. Salpak natin dito. Yun. O, diba? Bluetooth mode daw. Ibig sabihin, okay. So, ito kasi, aking ano, itong sinalpak ko dito na module, na galing sa online, hanggang 24 volts yung kaya niya. Ito, 14 volts lang eh. Kahit pa 18 volts, 20 pwede. Kasi hanggang 24 yung kakayanin niya na voltahe. So, ating yan ulit mga viewers. Yan. Hindi kinaya yung kanyang ano, purot-purot. Hindi kinaya yung ano, dahil 1 ampere lang ito eh. Itong adapter na to na 1 ampere lang. Kaya ngayon purot-purot siya. Kulang yung kanyang ano, amperahe. Ayun oh. O, diba? Na tumutunog naman siya pero paputol-putol. Hindi nga niya kakayanin dahil nga ay 1 ampere lang. Ito kasi kailangan ng 2 ampere para gumana siya ng maigi. So ipakita ko lang sa inyo, pinakita ko lang sa inyo na okay na yung adapter. Napagana ko na siya. Ayun oh. Ulitin ko pa uli para makita nyo. Ano? Hininaan ko na yung volume para hindi na siya magpurot-purot. Ayun oh. Goods na mga ka-viewers. So, success yung ating repair. Napagana natin yung charger ng ano, rechargeable na Barena, yung maliit lang na black, ang brand ay Black & Decker. So, goods na. Napagana natin. Yun lang ang problema. Naglo-lose contact. Kaya nawalan siya ng output. So, ganun lang ang pag-repair ng mga charger kahit ma 5 volts man yan, ma 9 volts man yan, ma 12 volts man yan, ma 18 volts man. Basta at mga charger, ganun lang ang ano. Kailangan nyo munang i-test kung tingnan nyo muna sa ano, sa actual visual muna, i-visual nyo muna mga ka-viewers. Yan, kailangan nyo munang i-visual. Visual checking tawag dyan, visual checking. Talas ng paningin yung kailangan para makita nyo yung problema. Yan, o diba? Yan o. O, 14 volts yung ang ating output. So goods na mga ka-viewers. Pwede na itong makuha ng may-ari o maya. Ito, lagyan ko na lang ng glue stick. Hindi ko na ipakita sa inyo paglagyan ng glue stick dyan. Madali lang naman yan. So yan, okay na. So mga ka-viewers, sa tingin nyo kung mayroon kayong nakuhang kuting ideya, sana wag nyo kalimutang. At nga pala, kung yung video na to ay sa tingin nyo ay mayroon kayong nakuhang ideya, so wag nyo kalimutang i-subscribe yung aking channel. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kayo kaagad or ma-notify kayo sa mga upcoming kong mga videos. So
Yan, at huwag nyo rin kalimutang i-share sa iba at i-like yung ating video. Ayan. At yan mga ka-viewers, Merry Christmas po. At mega loud shoutout sa inyong lahat, sa mga silent viewers, organic viewers, sa mga nanonood sa aking mga video, sa mga bago pa lang. Yan, mega loud shoutout. At sa mga bago pa lang na hindi pa nakapag-subscribe, so sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe para lumago pa yung aking channel, mga viewers, yung aking maliit na channel. So yan, salamat at bye-bye po mga ka-viewers. Kita-kita tayo ulit sa next kong mga upload. So bye-bye po.